Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa nakakabahalang payo daw mga kabida ng isang legal luminary, ano po, no? Kay Senator Tito Sotto. Ito po'y patungkol po sa naging desisyon po ng Korte Suprema mga kabida, no? Na ideklarang unconstitutional. Ito pong articles of impeachment po na isinampa po ng House of Representatives, ano po, dyan po sa Senado, laban po kay Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Medyo nakakabahala po ito, ano? Delikado po ito. Kasi kung magkaganon po mga kabida, kung hindi ho susundin po ng Senate Impeachment Court, ano? Ito pong unanimous decision po ng Korte Suprema, baka magkakaroon po tayo ng constitutional crisis po dito, ano? Mantakin nyo, unanimous decision na po yon. Ibig sabihin, wala kong kumontra mga kabida sa decision po ng Korte Suprema ni isang maestrado po, ano? Although 13 lang po yung bumoto po mga kabida, pabor dun ho sa pagdeklarang unconstitutional, ano? Dito ho sa articles of impeachment, itong dalawang mga maestrado po ay hindi po ito bumoto, ano? Unang-una po, yung isa on leave, yung pangalawa po, nag-abstain, ano? Mga kabida. So technically, lahat po sila bumoto po ng affirmative po, ano? Na ideklarang unconstitutional ito pong articles of impeachment. Wala hong kumontra po dito. Walang nag-dissent po mga kabida, ano po? So paano yan? Okay? Paano mo yan hindi sundin, mga kabida? Although meron pong karapatan itong Senado, ano, na dinggin ito pong impeachment trial, ano po, ni VP Sara, kasi yun yung mandato po nila, no, sa ilalim po ng ating saligang batas, ano po. Pero dapat tandaan po ng mga senador, ano po, na ang Korte Suprema inatasan po ng saligang batas para mag-interpret po ng batas. Ganun lang po yun, ano? Kasimple, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po. Ito pong article po ng Ang Balita ngayon, ano? Medyo nakakabahala po ito, mga kabida, ano po, no? Tito Sen, pinayuhan umano ng misteryosong legal luminary. Mga netizens na intriga kung law school graduate siya ng Wambol University. Ito po. Tila may bagong think tank ang Senado, ang Wambol Law School, matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Biglang lumutang ang isang misteryosong legal luminary na umano'y nagsabi kay dating Senate President Tito Sotto na pwedeng isantabi ang desisyon ng pinakamataas na hukuman. Ito po yung sinabi po ni Tito Sotto po mga kabida, no? We can disregard the SC decision ayon kay Sotto base sa payo ng misteryosong legal expert. Let me study that advice, ano? Excited ngayon ang mga Pilipino, hindi para sa desisyon ng Korte Suprema, kundi para basahin ang buong legal opinion ng nasabing legal luminary na ayon sa mga netizens na posibleng nakapagtapos sa prestihiyosong law school ng Wambol University, ang alma mater ni na Richie D. Horsey at Jimmy Santos, sa gitna ng pagdiriwang ng mga sumusuporta sa mga Duterte sa naging desisyon ng Korte Suprema. Isang legal luminary raw ang magpapasya kung sino ang tunay na may final say sa batas. Ayon. Yun yung article po mga kabida, no, ng Ang Bagong Balita dito ho sa naging desisyon po ng Korte Suprema po mga kabida. Mantakin nyo ito nakakabahala again. Ito pong sinabi po ni Senator Tito Sotto. Payo daw ng isang legal luminary o legal expert, ano, na pwedeng hindi sundin. Ito pong pasya po ng Korte Suprema, ano, mga kabida. Delikado po itong payo na ito, ano. Ewan ko ba kung ano ba ito? Abogado ba ito? Legal expert? Ito pong nagpayo ho kay Senator Tito Sotto, ano, mga kabida? Alam naman po natin na ang Korte Suprema, yan yung final arbiter po mga kabida, no? Sila yung may karapatan po na mag-interpret po ng batas, ano, mga kabida, ano po. Okay?
Although sinasabi ho nila na dapat hindi ho nangimasok ito pong Korte Suprema sa impeachment po laban ho kay Vice President Sara Duterte kasi ho, yun yung sole authority po na binigay po ng saligang batas sa Senado, po, mga kabida. Pero alalahanin po natin, mga kabida, na ang Korte Suprema ay ang kataas-taasang hukom po ng Pilipinas. Sila po ang may karapatan na mag-interpret po ng action, mga kabida, ng isang taong gobyerno, ng tanggapan po ng gobyerno, kung ito ba ay naaayon sa ating saligang batas, mga kabida. Since ito pong articles of impeachment ay question po, mga kabida, dyan po sa SC, at ang petition po ay idedeklarang null and void, unconstitutional, ito pong articles of impeachment dahil lumabag po sa saligang batas, particular na po sa provision po, mga kabida, kung saan ay ipinagbabawal ang paghain po, mga kabida, ng impeachment complaint ng maraming beses sa loob po ng isang taon. Okay? Yun yung malinaw po, mga kabida. Hindi ho panghihimasok ito pong ginawa po ng Korte Suprema, kundi isinaayos lang po ito pong action po, mga kabida, ng Kamara de Representantes. Ang problema lang po dito ay hindi ho tanggapin po ng Kamara ito pong kanilang pagkakamali. Ito hong ginawa po nilang shortcut, mga kabida, sa pagsampa po ng impeachment complaint against the Vice President of the Republic of the Philippines. Okay? Mantakin nyo, unanimous yung nagdesisyon po dito. Walang ni isa po ang kumontra po, mga kabida. Hindi man lang nagsabi po na tamang ginawa po ng Kamara po. Wala. Hindi ho sila bumoto. Ang bumoto po ay 13 po, mga kabida. Sila lahat po ay in unison na nagsabi po na mali ang ginawa po ng House of Representatives. So paano mo kontrahin yan? Paano mo suwayin yan, mga kabida? Okay? Kung susuwayin yan, mga kabida, ng Senado, talagang magkakaroon po tayo ng constitutional crisis po dyan. Kasi may precedence na raw yung impeachment case po laban ho kay former Chief Justice Renato Corona. Sa mga hindi po abogado po, mga kabida, pwede ho nilang gawin yan. Okay? Dyan po sa Senado, po. Kasi hindi ho nila naiintindihan po ang batas. Pero kung abogado ka, miyembro ka ng Senado, mga kabida, maiintindihan mo yung batas. Okay? Kasi ganun talaga yun eh. Hindi po lahat ng gusto po natin, mga kabida, ay mangyayari po, Okay? Ano bang silbi po ng Korte Suprema kung ganun na lang po, na hindi po natin sundin, Gaya ng sinabi po, mga kabida, ni Attorney Sal Panelo sa isang interview po, ng Billionaire News Channel, po. Kahit na po ang perception po natin ay mali, yung decision po ng Korte Suprema, and since Korte Suprema yan, binigyan po ng otoridad ng saligang batas, na magpasa po, mga kabida, kung ang isang action po ng isang individual o institusyon po, mga kabida, ay labag po sa saligang batas. So be it. Okay? Hayaan natin yan kasi yun yung kanila pong mandato, at kapangyarihan po, mga kabida, po. So, nakakabahala po itong sinabi po ni Senator Tito Soto, mga kabida. At may narinig din ako, yung sinabi po ni Senator Bam, kahit na nagdesisyon daw ang Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment complaint, gusto ho nilang ituloy ito pong impeachment trial po ni VP Sara, mga kabida. Kasi gusto daw nilang malaman kung talaga bang nagkaroon ba ng misuse of confidential funds, Ito pong si Vice President Sara Duterte. Okay? Pero hindi ho naintindihan po ni Senator Bam Aquino, mga kabida, yung complexity po, mga kabida, ng reklamo po, laban ho sa Vice Presidente. Unang-una po, ang sinabi po ni Justice Marvick Lunin na siya yung
may akda po ng desisyon po mga kabida, no? The end does not justify the means. Ibig sabihin po, kahit na po yung goal po natin, yung objective po mga kabida, ay accountability, ano? Pero since yung proseso po na ginamit ay mali, ay hindi po pwedeng i-justify yan, mga kabida, no? Diba? So, dapat galangin po ng mga senador ito, ano, mga kabida. Although, it's premature pa po na sabihin po nating hindi po igagala ng mga senador, ano? Ito pong pasya po ng Korte Suprema po mga kabida. Kasi malalaman po natin yan mga kabida, no? Sa July 28, ano po, ang regular session po mga kabida ng 20th Congress, ano po. Kung ito ba ay magpasya ang Senado sa pamamagitan po ng majority vote, ano, na itutuloy ito pong impeachment trial po ni VP Sara, dyan po natin masasabi na sinuway nga nila ito pong desisyon po ng Korte Suprema, mga kabida. Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.